Nagpataw ng mas mataas na taripa ang Amerika para sa ilang produktong inaangkat nila mula sa Pilipinas. Iwala naman daw ang mga kinatawa ng Pilipinas na maibabalik sa dati ang taripa sa pamamagitan ng negosasyon. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Epektibo mula 12:01 p.m. ng July 24 ang mga produktong export ng Pilipinas saklaw ng panibagong 12.5% tariff ng Amerika o buwis sa mga inaangkat nilang produkto. Hindi kasama ang steel, aluminum, copper, wood products, mga sasakyan at semiconductors, pati mga produktong naikarga na sa mga barko bago ang July 24 o papasok na sa Amerika bago mag 12:01 p.m. Philippine time ng July 28. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ang 12.5% tariff ay mas mababa sa 19% na gusto talagang ipataw ng Amerika. The 19 was scrapped by the US Supreme Court. So now this 12.5% is because of the 301, which basically means the child labor, the forced child labor exports to the United States, which would give them the authority to put tariffs on countries that have problems with child labor. Paliwanag ng Amerika, isa ang Pilipinas sa 60 bansang kulang sa mga hakbang para ipagbawal ang mga produktong nabuo sa pamamagitan ng forced labor. Basean nila ito sa mga investigasyon at rekomendasyon ng Office of the United States Trade Representative. Ang ating Department of Trade and Industry na unang iginiit na walang forced labor sa mga produkto nating for export sa Amerika. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, matagal nang naipakita ng Pilipinas na hindi umaasa sa forced labor ang mga produkto natin. Dahil may umiiral tayong batas kontra forced labor at pinalalakas ang pagpapatupad nito. Makikipagnegosasyon ng Pilipinas sa Amerika ukol dito. Kailangan talaga ipaliwanag ng pamahalaan. Ano ba yung sinabi ng Amerika na meron tayong forced labor dito? Kasi hindi naman yan katanggap-tanggap. Sabay pa rito ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Ayon sa ekonomisang si Emmanuel Leyco, kahit ang kahulugan nito ay bahagyang mas mura ang ating mga produkto sa Amerika, mas mahal pa rin ang mga produkto natin kumpara sa ibang bansa. Mas mura, pero nadagdagan naman ng taripa na 12.5%. So, I think ang magiging net effect niyan, mas magiging mahal ang ating exports sa Amerika dahil din sa 12.5%. Dahil hindi naman 12.5% ang pagbaba o ang depreciation ng piso. Para kay Leyco at sa grupo ng mga exporter, malaking dagok sa ating mga exporter ang US tariff. Immediately, ang implication niyan, yung mga exporters natin, wait and see, ayaw lang. Export. Yung mga buyer naman natin sa US, wait and see. But after it's all clarified, nakikita natin. You have to continue negotiating, work on the exemption. In the long run, maaari itong magkaroon talaga, mag-iwan ng negative impact sa ating export sa Amerika. Dahil hindi naman nila tatanggapin na merong forced labor. Kailangan maklarify. This is an ongoing what you call this negotiations ever since from the very beginning when the tariffs were first imposed. We're very confident that I think we'll probably go down to 10%. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA News.